paano siya muling nasangkot sa isang away at kung paano siya tinignan ng iba bilang isang problema. Pinag-uusapan siya kahit ng kanyang mga magulang kung gaano siya kapanganib. Iniisip ng lahat na siya'y masyadong mapanganib para kahit tingnan lamang, pero inaasahan na ito dahil alam ng lahat na hindi siya marunong makisalamuha sa mga tao. Nilalaitan nila ang kanyang itsura, tinutukoy kung paano niya tinanggihan ang pagpapakulay ng kanyang buhok sa itim at kahit ang kulay ng isa niyang mata ay mali at ginagamit nila ito para sabihin siya ay isang sumpa, iniisip ng lahat na siya'y nakakadiri at sa huli, nahulog ang bata mula sa lubid. Pagkatapos ay nakita natin sa unang pagkakataon ang ating galit na bida na nagngangalang Sakura, ipinaliwanag niya na gusto niya ang mga malalakas at wala siyang pakialam sa mga mahihina at sa malapit. May ilang lalaki na inaabala ang isang babae at nagtataka kung gusto niya bang gumawa ng isang bagay. Gusto niya sanang ihampas ang ilang itlog sa kanilang mga ulo pero sayang lang ang magandang itlog, binalaan siya ng lalaki na huwag mag-astang mataas at pinigilan siya sa pag-alis at pagkatapos, ipinaliwanag ni Sakura na ang pinakaayaw niya ay ang mga mahihinang tao na iniisip na sila ay malakas. Nakialam si Sakura sa pangkat ng mga nang-aabala at sinabi sa kanila na masyado pang maaga para umasta ng ganon kapangit. Sinubukan ng leader na atakihin si Sakura pero sa kasamaang palad, siya ay isa sa mga tipo na pinakaayaw ni Sakura. Madali niyang tinalo ang lalaking ito at nagtaka kung ano kaya ang nasa isip nito na nagpapaisip sa kanya na malakas siya kahit hindi naman. Hiniling ni Sakura na itatak nila ang kanyang pangalan at mukha sa kanilang mga utak para masabi nila sa lahat ng mahihinang tao na kilala nila na tumakbo palayo sa kanya pag nakita siya. Parang isang baliw si Sakura dahil gusto rin niyang malaman ng lahat ang kanyang pangalan para masabi nila sa lahat ng malalakas kung paano siya mahahanap. Inihayag niya na siya si Sakura Hakura mula sa Fear in High School at iniwan ni Sakura ang mga lalaking iyon pero pinigilan siya ng babae para magpasalamat. Naguguluhan si Sakura at nagtataka kung siya ba ang kausap niya, kinumpirma niya na siya nga at malinaw na sinabi ni Sakura na hindi niya iyon ginawa para iligtas siya, binugbog lang niya ang mga lalaki dahil naiinis siya sa kanila. Tinanggihan ni Sakura ang alok niyang kumain ngunit pinakain pa rin siya ng babae at napansin niya na hindi taga roon si Sakura at bihira lang may dumalaw sa kanilang bayan. Ipinaliwanag niya na hanggang na kanyang nakalaban ay nagdudulot ng maraming problema at nawala na ang pampublikong kaligtasan sa kanilang bayan. Inamin din niyang hindi siya taga roon at ipinakilala ang sarili bilang si Tachibana. Hindi maintindihan ni Sakura kung bakit siya mabait sa kanya lalo na't karaniwang natatakot sa kanya ang mga tao, lalo na matapos niyang bugbugin ang 5 lalaki. Labag sa kanyang kalooban, kumain si Sakura ng pagkain na inalok sa kanyang ngunit nagulat siya sa sarap nito. Nagtataka siya kung ang restaurant ba niya ay tinatangkilik ngunit itinama siya nito dahil ang ibig niyang sabihin ay take out. Tinuro ni Tachibana na magulo ang kulay ng kanyang mata at buhok at nagtaka siya kung may problema ba siya doon, higit siyang namangha kaysa sa iba subalit si Sakura na paranoid, inisip na gusto siya nitong makipagsuntukan. Nagulat si Sakura dahil karaniwan, nandidiri ang mga tao sa kanyang itsura at inuutusan siyang ipakulay ang kanyang buhok. Ipinaliwanag ni Sakura na hindi mahalaga ang itsura sa isang labanan at iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Firen. Ang Firen ay kilala sa pagkakaroon ng mga estudyanteng may pinakamasamang grado pero sila rin ang pinakamahusay na mandirigma. Sila ang mga taong hindi napapansin sa ibang mga paaralan at napunta sa Firen. Dito ang mga grupo ay nag-aaway araw-araw para magpasya kung sino ang nasa tuktok. Ang kanilang dedikasyon sa pakikipaglaban ay napakalakas na nag-aaway pa rin sila kahit nasa pista, at determinado si Sakura na maging pinakamataas dito at tinuro ni Tachibana na mataas ang kanyang pangarap, pero inilahad ni Sakura na ang katotohanan ay kasing bobo lang siya ng isang bato at ang pakikipaglaban lang ang alam niya. Para sa kanya ay walang mas magandang tunog pa kaysa sa pakikipaglaban para maging numero 1. Perpekto para sa kanya ang lugar na ito at naging malinaw kay Tachibana kung bakit siya nakauniforme na kahit hindi pa nagsisimula ang pasukan sa paaralan. Dahil siya'y nasabik, ang nahiyang si Sakura ay nagpaliwanag na kakalipat lang niya kaya wala siyang ibang maisuot, ngunit lalo lang siya tinukso ni Tachibana at si Sakura na lagi nang umaasa sa pakikipaglaban, ay nagdemand na ilabas ang argumentong ito. Nang ang isang matandang customer ay muntik nang makalimutan ang kanyang bag, pinaalala ito ni Sakura at habang pauwi si Sakura, naisip niya kung gaano kaiba ang buong interaksyon na iyon. Binigyan siya ng matanda ng ilang candy at sinabihan si Tachibana na magpasalamat sa kanya,
hindi sanay si Sakura sa sobrang papuri kaya tinawag niyang kakaiba ang buong bayan, kasama na si Tachibana. Binanggit niya na suot niya ang uniforme ng isang paaralan ng mga delinquent at talagang kakaiba rin ang kanyang itsura. Hindi ito makatwiran para sa mga tao na magpasalamat sa kanya at ang mga normal na tao ay magiging maingat sa paligid niya at hindi siya pagkakatiwalaan. Minsan ay nakapulot siya ng wallet ng isang tao at inakusahan siyang nagnakaw nito, biglang pinaliwanag ni Tachibana na tama ang desisyon ni Sakura na pumunta sa Frieren. Ngunit sa kasamaang palad ay walang posibilidad na siya ay magiging pinakamataas na basagolero. Nakakagulat na sinabi niya na baka hindi pa siya manalo ng kahit kanino doon, at lalo na hindi maging top dog at binigyang diin ni Sakura na wala siyang ideya kung gaano siya kalakas. Kinikilala niya na maaaring malakas ang kanyang mga kalamnan ngunit ipinaliwanag na hindi pa rin siya magiging top dog. Ang problema ay mag-isa lang siya at nagalit si Sakura at idineklara na hindi siya ganoon ka-weak na kailangan niyang umasa sa iba para manalo at habang siya ay umaalis, nilinaw ni Tachibana na hindi siya nagsasalita tungkol sa pisikal na lakas. Inirerekomenda niya na makipagkita siya sa ilang mga bata sa Frieren dahil doon lamang siya magkakaroon ng pagkakataong magpatunay. Sa malapit ay isang grupo ng mga hoodlum ang nagdudulot ng gulo at may isang kawawang babae na humihingi ng tulong. Nasalubong muli ni Sakura ang mga lalaki kanina at nagulat ang leader na dumating siya. Tinawag ng leader ang ating bida na basura ng Frieren subalit sinubukan lang ni Sakura na huwag pansinin, binigyang diin ng leader na hindi niya nakalimutan ang mukha ni Sakura at tinuya siya dahil sa kanyang itsura. Nagulat ang lalaki nang napagtanto niyang totoo ang kulay ng buhok at mata ni Sakura. Akala nila ay masamang cosplay lang ito kaso sinabi niya na mas nakakadiri pa kung totoo ito. Ngumiti si Sakura dahil ito ang karaniwang reaksyon sa kanyang itsura at ito ang pagkasuklam na nasasanay na siya. Ngunit ayos lang ito para sa kanya dahil tinanggap na niya ang katotohanan ito, kahit na gusto pa rin ni Sakura na maramdaman na may halaga siya at kung maaari niyang talunin ang sino man sa harap niya, magkakaroon siya ng pakiramdam na mas magaling siya kaysa sa kanila. Ang problema ay hindi mawala sa isip ni Sakura ang sinabi ni Tachibana na hindi siya magiging top dog dahil mag-isa lang siya. Idineklara ng leader na ang kanyang gang ay magsisimula ng gyera laban sa Frieren dahil sa pagpalo sa kanya ni Sakura, pero hindi man lang nakikinig si Sakura at nakatutok pa rin siya sa mga salita ni Tachibana habang muling sinuntok ang leader at idineklara na hindi siya ang umiiwas sa mga tao. Inilabas ni Sakura ang kanyang tunay na damdamin tungkol sa kanyang itsura, hindi niya maintindihan kung bakit kumikilos ang mga tao sa paraang ginagawa nila at alam niya higit sa kahit sino na kakaiba ang kanyang hitsura. Pero hindi niya kailanman ginawa ng masama ang mga taong nang insulto sa kanya at ito lang talaga siya. Sinimulan ni Sakura na bugbugin ang malaking grupo ng mga thugs at sa isip niya, basta't siya ang pinakamalakas at pinakamagaling na mandirigma ay siya ang magiging top dog, walang kinalaman ang pagiging mag-isa. Sinubukan ng gang na sabay-sabay siyang atakihin, ngunit walang silbi ito dahil malayo ang galing ni Sakura kaysa sa kanila at agad na hinarap ni Sakura ang sinumang kalaban na lumalapit sa kanya, at ang laban ay kakaibang isang panig lang, kahit na outnumbered si Sakura. Biglang kinuha ng isa sa mga thugs si Tachibana bilang hostage, ngunit malaki ang naging kapalit ng pagkilos na ito dahil agad siyang pinatumba ni Sakura at nagpasalamat si Tachibana sa kanya, ngunit sa muli ay ipinaliwanag ni Sakura na nainis lang siya sa mga thugs. Sinubukan nilang gumamit ng kutsilyo, kaya sinabi niya sa mga idiot na panatilihing malinis ang laban at sinubukan ng isang lalaki na sorpresahin siya mula sa likod, kaso natutunan lang nito ang isang mahalagang aral. Habang patuloy na nilalabanan ni Sakura ang mas marami pang kalaban, nahihirapan siya dahil kailangan niyang manatili sa isang lugar para protektahan si Tachibana. Nagtataka siya kung bakit niya ito ginagawa at pinaalalahanan ang sarili na ang pagtulong sa iba ay hindi kailanman nagtatapos ng maayos. Gayunpaman ay patuloy niyang ipinagtatanggol si Tachibana, ngunit kalaunan ay ginamit ng isa sa mga thugs ang kutsilyo para hiwain ang kanyang binti at ngayon, nasa masamang sitwasyon na si Sakura at naiisip niya kung bakit hindi niya ipinagtatanggol ang mga tao. Muli niyang tinanong kung bakit niya napagdesisyonang tulungan siya at inihahanda ang sarili na tanggapin ang isang bat sa kanyang bungo, biglang may huminto sa atake, at napansin ni Sakura na ang estrangherong ito ay nakasuot ng uniforme ng Frieren. Nakakagulat, hinarang ng lalaki ang bat gamit ang kanyang likod at sinabi kay Tachibana na huwag sabihin sa isang tiyak na tao na siya ay nasa panganib,
binagsakan ng lalaking ito ang may hawak ng bat at sinabihan ang mga punk na nagdulot sila ng malaking gulo sa bayan. Dumating ang kanyang mga kasama, galit na sinabi ng lalaki sa gang na malaki ang problema nila at dumating ang backup, ngunit nadismaya sila na makitang kakaunti lang ang kalaban at hindi nila kailangan ang lahat para lumaban. Nasa ganap na pagkabigla si Sakura dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya niligtas ng Frieren. Natatakot ang mga thugs nang makita ang tinatawag na Hiragi, ngunit kumpiyansa silang mananalo dahil mas marami sila. Sinabi ni Hiragi sa iba na mabilis na tapusin ang mga kalaban, kaya sinimulan nilang ganap na dominahin ang mga ito at isang lalaki ang lumapit para atakihin si Sakura, at napunta si Sakura sa isang masamang sitwasyon dahil hindi niya mag-alaw ang kanyang binti. Niligtas siya muli ni Hiragi at sinabihan si Sakura na umatras kung siya ay nasaktan. Galit na itinuro ni Sakura na hindi siya ang kanyang amo at ipinaliwanag na ang mga thugs ay kanya dapat harapin, binanggit lang sa kanya ni Hiragi na tumigil sa paggalaw dahil nagpapahirap ito para sa kanila na protektahan siya. Lubos na nagulat si Sakura at napatingin sa paligid para makitang pinalakpakan ng mga tao sa bayan ang mga lalaki mula sa Frieren. Hindi makapaniwala si Sakura sa kanyang naririnig at pinaalalahanan siya ni Tachibana tungkol sa sinabi niyang halos wala ng pampublikong kaligtasan ang bayan. Gayunpaman, totoo lang ito hanggang 2 taon na ang nakalipas at nagbago ang lahat salamat sa mga estudyante ng Frieren. Ang unang ginawa nila ay naglagay ng isang notice board sa pasukan ng bayan. Nakasaad doon na kung may magdala ng gulo sa kanilang bayan sa pamamagitan ng pananakit sa mga tao o pag-aari, sila ang maglilinis sa kanila anuman ang kanilang katayuan at ipinaliwanag ni Tachibana na sa pagdaan ng panahon, binigyan ng mga tao sa bayan ang mga estudyante ng Frieren ng bagong pangalan dahil lumalaban sila. Estudyante ng Frieren ng bagong pangalan dahil lumalaban sila para protektahan ang bayan. Kilala sila bilang Bow Frieren Shield ng bayan at tinawag na Windbreaker. Pagkatapos ng labanan ay lumabas ang lahat ng mga tao sa bayan para pasalamatan ang mga lalaki, bagamat dati silang kilala bilang mga hudlom na may mababang grado, ngayon ang mga estudyante ng Frieren ay lubos na iginagalang sa komunidad. Kahit na madalas pa rin silang naglalaban, minamahal sila ng lahat ngunit bagamat dati silang kilala bilang mga hudlom na may mababang grado, ngayon ang mga estudyante ng Frieren ay lubos na iginagalang sa komunidad. Kahit na madalas pa rin silang naglalaban, minamahal sila ng lahat ngunit higit sa lahat ay kailangan sila at nagulat si Sakura sa kung gaano kaiba ang bayang ito dahil ang mga mandirigma ay itinuturing na mga bayani, may itsura silang mga hudlom at palagi silang naglalaban kaso walang natatakot sa kanila. Labis na nadama ni Sakura ang emosyon at siya ay nagulat nang sabihin sa kanya ng mga tao sa bayan na magaling ang kanyang ginawa sa pagtatanggol mag-isa. May isang matandang babae pa nga na nag-alok na gamutin ang kanyang sugat, ngunit hindi matanggap ni Sakura ang lahat ng kabaitan at hiniling niyang tumigil silang lahat. Mahinahon na sinimulan ni Tachibana na gamutin ang kanyang sugat at pinaalalahanan siya na sinabi niyang mag-isa siya, gayunpaman ay ipinaliwanag niya na agad niyang napansin na hindi niya pinili ang pagiging mag-isa at di niya lubos maisip si Sakura ngunit ipinaliwanag niya na kailangan ng bayan ang kanyang lakas. Hindi maharap ni Sakura ang lahat ng nangyayari at idineklara niyang hindi niya kailangan ang sinuman at hindi siya nakikisangkot. Mabilis na itinuro ni Tachibana na iba ang sinasabi ng kanyang mga aksyon at naalala niya ang matandang lalaki tungkol sa kanyang bag at matindi rin siyang lumaban para protektahan siya. Tinukoy ni Tachibana na hindi talaga sumuko si Sakura sa mga tao at hindi niya kailangang gawin ito. Sa pinakamaliit na aspeto ay idineklara niya na hindi niya tatalikuran si Sakura kaya hinihiling niya na harapin din siya ni Sakura. Tinitiyak ni Tachibana na ito ang paraan para maging kung sino ang nais ni Sakura. Mahirap pa rin para kay Sakura tanggapin ang lahat at bigla siyang tumakbo patungo sa iba at tumalon siya sa ere, tinukoy kung paano tila nagpapanggap na isang bayani. Inamin niya na ang lahat ng bagay tungkol sa pagiging shield ng bayan ay tunog talagang cool at tuluyan niyang tinalo ang leader ng gang na nagtraidor sa bayan. Nanood ang lahat sa pagkabigla at nagtaka si Sakura kung talagang mananatili ba ang mga tao sa tabi niya. Dito natin nalaman na ito ang kwento kung paano ang isang may mababang grado na lalaki na marunong lang lumaban ay naging bayani ng bayan. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito. Antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.